Ito po ang kaunang-unahan ko paglabas ng nag-graduate ng isa. Medyo malayo na ito sa akin, no? Pero kasi malapit lang ang mga nagawa sa kanila. Nung nalaman ko, nabalita ako ngayon ng siya, nung nag-release sa Tekawayan, totoo ako kasi sa doon, inisip ko, paano kaya magpapasalamatan sa mga nag-Central Luzon? Alam ko malaki po ang tulong na nagbigay din sa akin yung panahon ng aking mga pagsubok sa buhay. Ang nalayo sa akin. Kaya nung malapok na nandito kayo sa Tekawayan, dami-dami po ako nagpumarap na pumunta dito. So, bukod po sa mga pinansyal na naitulong po ninyo sa akin, ang hindi po pinasasalamatan ko sa inyo ay ang inyong pagmamahal at ang inyong mga panalangin. Ito nangyari sa buhay ko, talaga po isang malaking balak at hindi po ito magkakaroon ng katuparan kung wala po kayo, kasama po kayo nagsilbing instrument para po matulungan ang aking buhay sa second life. So maraming salamat po kagaya at po pinagpapamisa ko sa malalim sa San Jose del Monte. Sa San Jose del Monte ay araw-araw yata ako pinagpapamisa sa San Jose del Monte. So talaga napakarami kong nagdarasal at binabayo ko lahat ng inyong ginagawa sa akin at pinakita na pagmamahal. More than the money, of course, siyempre kailangan yun. Hindi ko nga po akalain na milyonaryo pala ako. Kasi sa 39 days ko po sa hospital, yung 1.2 million na binayaran namin, pero nakalabas ko ng hospital ng walang utang. So ang ibig ko sabihin, hindi dahil sa marami kami pera, hindi marami tumulong sa akin. Marami kong nagpakita ng kanilang pag-support at pagmamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lang po dito, basta ko sa abroad. At napakagandang lesson po binigay sa akin, sa aking Lord, nung ako'y nasa ospital, na talagang maikli lang ang buhay ng tao. At kahit kaano pa taas ang narating natin sa ating pinag-aralan, kahit gano'n kataas ang narating natin sa ating trabaho o negosyo, CEO ka, chairman of the board ka, kahit gaano kalayo ang narating natin, isang click lang ng Lord, balo lang ang lahat. So ang pinaka mabuti natin gawin, kaya nga ako'y nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataong ibigay ng buhay sa akin. Yung pahiram na buhay, dahil sa dali lang yan. Anyway, hindi naman pinag-usapan kung gano'n kaaba o gano'n kaibigay yung buhay. Kundi kung paano natin binugol yung ating buhay para sa ating kapwa. At ano kung ginagawa niya yan? Dahil yan ang talagang mission ng trabaho natin sa komunita. Marami nagsasabi na kasi hindi pa tapos ang mission mo siguro kaya dumating po sa point nung nasa ospital na susuko na talaga ako. Talaga po sa hirap na dinaranas ko, imagine 21 days po ako sa ICU. Talagang nagdasal po ako na Lord, tuloy mo na ako. Huwag mo na akong pahirapin, huwag mo na pagkagalit pa. Pero naisip ko po na lumapan. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga pato sa buhay. Sabi ko, para lang doon sa anak ko, hindi ko gumagsalit. At para naman sa misis ko. At syempre sa mga taong nagbigay ng tulong at panalangin sa akin, alam ko umaasa kayo na ako'y makaka-recover. Kaya lumabang po ako. At talagang nakikiusap ako ng Lord. Sabi ko, binabawi ko na yung dasal ko. Sabi ko gano'n. At ako'y natutuwa sapagkat pinagbigyan naman ng Panginoon yung ating mga panalangin. Answered prayer po tayo. Kaya ako po'y naniniwala talaga na mayroong himala. Basta
hayaan lang natin na si Lord ang siyang mamuna. Opo, siyang bahala sa atin at huwag natin siyang pamunahan kung ano man yung nais niya sa atin. So, muli po, sa ngalan ng aking pamilya, at ang inyong lingkod, hindi ko na po kayo iisa-isahin, napakarami ninyo, baka may makalimutan ako magtampo. Ay, nagpapasalamat po kami ng buong puso sa lahat ng tulong na ibinigay ninyo, financial, panalangin, at hindi po sa lahat yung pagmamahal. Papapayin ko po ito habang sa nalalaging buhay ng aking pangalawang buhay. Hindi ko po alam kung kailan ako ulit magbubuhay, diba? Yung dati kong buhay, 54 years lang ang pinagaling. Eh ngayon, yung bagong buhay, hindi ko alam kung aabutin ko ba ako ng 20 years, 30 years, hindi natin alam. Yung 54 years, napakabilis na lumipas. So, yung 20 years, 30 years, mas mabilis ang paglipas. So, ang inaano ko na lang, pinapanalangin ko na lang, dito sa aking second life, ay puro masaya. Ayaw ko na po na stress. Ayaw ko na ng away kasi pinakabibili na ng doktor sa akin. Sa ngayon, ang aking health status ay dahil 3 buwan na akong nagagamot, 4 na buwan na akong nagagamot, may 2 buwan pang natitira, ay free na ako kung pag-uusapan na yung list na ako ay makaawa. Kasi yung baga ko, clear na ang aking pneumonia at clear na rin ang aking tuberculosis. So sa tuloy lang ng gamot ko, ang aking ngayong, ang minomonitor ko ngayon sa akin, ay yung aking puso. Kasi nagkaroon po ako ng enlargement. Nahirapan yung puso ko mag-pump noong yung baga ko ay nasa critical na condition. Tapos, medyo may manas ako sa paa dahil tumaas po yung aking creatinine. Sa dami ng gamot, 12 gamot ang iniinom ko araw-araw. Iba pa yung mga supplement, iba pa yung mga vitamins, iba pa yung mga maintenance. At yun ang maintenance ko sa puso, wala nang isa eh. Araw-araw yun. So, talagang health is very mahirap po magkakasakit talaga. Kaya, ayun din talaga din po yung mga kalusugan. Yun din. So, yun. Ayoko na ma-stress. Gusto ko laging masaya. Gusto ko laging ganyan-ganyan lang, lakad-lakad. Ayoko na ng mga hindi masakit sa ulo. At nakaka-hypertension. Kaya po ako nagkaroon ng hypertension dahil sa kakaisip siguro. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Tayo nagkita-kita muli. Akala ko sa susunod na pagkikita natin, nakahiga na ako sa... Hindi na kami makakita din. Nakahiga na ako sa... Kaya na lang makakakita sa akin. Mabuti na lang at nagkaroon ng pagkakataon na makausap ko pa kayo ulit at makakasama ko pa kayo ulit sa mga susunod ng mga pasyon at mga activity. Ito yung salamat po. So, ulit natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo lahat at mahal na mahal po kayo.